Mga ka-RSP, simula po ngayong linggo ay kada Miyerkules makakasama po natin ang Department of Health sa Senidoc upang maghatid ng mga mahalagang impormasyon patungkol sa iba't ibang usaping pangkalusugan. Ano kaya ang pabuena manong impormasyon na ihahatid nila sa atin? Alamin natin yan kasama si Doc V. Diaz. Doc? Mga ka-Rise and Shine Pilipinas. Ako po si Doc V. Diaz mula sa Kagawaran ng Kalusugan. Ngayon ay aalamin natin kung ano ang mga bagay at mga Senidoc at mga eksperto pagdating sa iba't ibang usaping pangkalusugan. Mahalaga ang kapaligiran sa overall safety living ng isang tao. At para maitaas pa ang kamalayan patungkol sa issue ng environmental health, ay idineklarang International Federation of Environmental Health ang annual celebration tuwing September 26 ng World Environmental Health Day. At kaugnay niyan, upang bigyan tayo ng karagdagang impormasyon tungkol dito, ay makakasama natin ngayon si Engineer Bonifacio Magtibay, Technical Officer on Environmental and Occupational Health ng World Health Organization. Ano po ang focus ng World Environmental Health Day? Magandang umaga po, Dr. V, at sa ating pong mga nanonood. Ang World Environmental Health Day po ay ating sineselebrate every year po ngayon. Subalit ito po ay may mga pinag-umpisahan po. Yung pong ating katotohanan na ang kalidad ng ating kapaligiran ay may epekto sa kalusugan ng tao. Alam po natin na ang hangin, tubig at mga nutrients na nanggagaling po sa mga pagkain tulad ng gulay at karne, ay ito po ay nagiging bahagi ng ating katawan. Dahil po dyan, ang Environmental Health Day ay naumpisahan noong 2011 po ng International Federation of Environmental Health. Ang kanila pong layunin ay ito, para itaas ang kaalaman tungkol sa patuloy na banta sa kalusugan ng polusyon, climate change, industrialization, globalization at di magandang sanitasyon. Bigyang pansin po ang pangalawa, bigyang pansin ang dedikasyon ng mga gawain ng mga professional at mga tagapagturo ng environmental health. Sa buong mundo po yan. At isulong ang pagsasaayos ng kalidad ng kapaligiran, hangin, tubig, pagkain, tirahan at komunidad. Ang iba't ibang bansa po sa buong mundo ay sinuportahan itong World Environmental Health Day celebration. Dito po sa Pilipinas, nagkaroon po tayo ng Presidential Proclamation number 595 noong pong 2018. At inatasan po ang Interagency Committee on Environmental Health sa pangunguna po ng DOH at DNR para po isulong ang celebration sa buong bansa po natin ng World Environmental Health Day. Sila po ay bumubuo ng mga tema, programa at mga activities. So bawat taon po ay meron tayong tema ng World Environmental Health Day. Sa taon pong ito, ang tema ay maging handa sa sakuna dulot ng climate change tungo sa matibay na kapwa-ligiran. Oo, climate change nga po ang mainit na pinag-uusapan ngayon. At dito sa ating bansa ay napakalaking issue po ng sanitasyon. Paano po ito nakakaapekto sa pamumuhay ng mga Pilipino? Gaya po ng nabanggit ko kanina, ang mga bahagi po ng kapaligiran natin ay merong epekto sa ating kalusugan. Kung iangkop po natin sa tema ng selebrasyon na tungkol po sa sakuna mula sa pagbabago ng kapaligiran, ay masasabi ko pong maraming epekto ito tulad ng sobrang pag-init ng panahon na naging dahilan ng tagtuyot, pagtunaw ng mga snow o yelo doon po sa mga bansang malalamig, na nagiging dahilan ng heat waves. Yung pong sobrang dami ng tubig mula po sa pag-ulan o pagtaas ng tubig sa pagtunaw po ng mga yelo sa mga bansang, sabi ko po kanina, na mga malalamig ang temperatura. At pangatlo po, malakas na hangin dahil po sa bagyo. Nakaka-epekto po sa ating kalusugan ang mga pagbabagong ito sa ating kapaligiran. Kaya kailangan po nating maging matibay po laban sa mga banta na ito sa pamamagitan ng pagiging handa upang makaiwas tayo sa sakit. Oo, Engineer Bonnie, naalala ko nitong nakaraang mga panahon, napakainit, sobrang init. Ngayon naman, Engineer, napakalagi namang umuulan.
ano yung tinatawag na El Nino at La Nina. Yan na ho ba yung mga climate change na sinabi nyo? Yung pong mga extremes na nabanggit ko, ito po yung mga pagbabago ng panahon natin, yung sobrang ulan, sobrang init, at saka yung paglakas ng hangin na dulot ng bagyo. Opo. So, yan po ay may epekto sa ating mga kalusugan. Oo, nabanggit nyo po na yung mga epekto ng mga problema na nakakaapekto sa kalusugan. So ano-ano po yung mga common environmental problems na yan na pinakamalaking epekto sa ating health? Dahil po sa climate change, ang mga pangunahing sakuna na nangyayari sa ating bansa ay ang mga sumusunod. Yun nga pong sobrang init na nabanggit ko kanina, magdudulot po ito ng heat waves at magpapatindi pa rin po ng air pollution na magiging dahilan ng mga sakit sa puso gaya ng stroke. Sobrang dami po ng tubig ay ganun din po, magkakaroon din po tayo ng problem dahil po galing po yan sa pagulan at pagtaas ng tubig sa dagat mula sa natunaw na yelo. Magiging dahilan po ito ng pagbaha, mga tubig na di umaagos at polusyon sa tubig na magiging sanhi po ng mga sakit na nakukuha sa di malinis sa tubig o tubig na di umaagos gaya po ng cholera, leptospirosis at saka po dengue. So ano naman po ang pagdiriwang na isasagawa at ano ang mga aktibidad na gaganapin para sa pagdiriwang na ito? Ito pong World Environmental Health Day ay pinangungunahan po ito ng DOH at saka DNR. Sabi po kasi sa Proclamation 595 po ng President, ay sila po yung mangunguna through the Interagency Committee on Environmental Health. So sa iba't iba pong lugar natin sa ating bansa ay meron pong celebration po silang ginagawa. Alam ko po sa Cagayan de Oro, meron pong National Celebration of World Environmental Health Day. Sa Region 1 po, sa Ilocos Sur, meron din pong gaganapin doon na World Environmental Health Celebration, may kasama pong tree planting. At sa even po mga LGUs po natin ay tumutulong din po nakikiisa po sa ating celebration. Kailan lang po, I think last Sunday, ay ang Pasig po, meron po silang Kalyesugan po. Kalyesugan. Kalyesugan, wherein pinopromote po nila yung Family Day. Family Plus, Day, ito pong environmental awareness na may kasamang Zumba, healthy lifestyle, at saka po yung community biking ride. Imagine, pinopromote po nila yung cycling kasi po para makaiwas tayo sa mga air pollution. Napakarami nating natutunan kay Engineer Bonnie. So Engineer, ano na po ang mensahe nyo sa ating mga nanonood? So para po maprotektahan natin ang ating kalusugan laban po sa climate change at mga sakuna, meron po tayong pwedeng gawin ngayon o pangmadalian o yung iba po ay pangmatagalan. Number 1 po, kapag meron nagbabantang sakuna, tulad ng bagyo at baha, dapat po iwasan na nating tumigil sa mga lugar na pwedeng daanan nito, lalo na kung nakatira tayo sa tabing ilog o tabing dagat. Pumunta agad tayo sa mga evacuation centers ayon sa mga nakaplanong kaligtasan sa sakuna ng ating mga pinuno ng bayan. Iwasan din po natin ang pagtatapon ng mga basura sa mga bangketa o mga lugar na pwedeng pumunta sa kanal na magiging dahilan ng pagbabara ng mga drainage natin na makakapagpalubha po sa pagbaha. Maging handa din po tayo sa mga solusyon laban sa epekto ng mga pagbabago ng kapaligiran natin na magdudulot ng sakit. Iwasan po natin yung mga gawain na nagdudulot ng polusyon sa hangin. Po? Tulad ng pagsusunog ng basura. Kasi po, dahil nga may problema tayo sa solid waste management, yung iba po nagsusunog nagko-contribute po yun sa air pollution and then lung diseases po ang kasunod kapag hindi po natin na-address po yun. At katulad po na napag-usapan natin, Doktora, pumili po tayo ng mga pinanggagalingan ng energy na walang carbon dioxide. Yan po yung nagko-contribute sa climate change na pumupunta sa hangin at hindi nagiging sanhi ng pagdumi ng hangin po. At of course, ito po, common na, magtanim po tayo ng puno sa mga kabundukan. Nag-erosion po At kapatagan at mga, alam niyo po yung puno na mahalaga, yung bakawan o mangrove po sa tabing dagat. Para po pag malakas ang hangin at may bagyo, ay makakatulong po yon para po humina yung bagyo. Kasi napakatibay po ng puno ng mangrove. Kaya po yun ang ina-advocate din po natin sa mga tabing dagat po. At isa pa sa mga huli pong mensahe ay tungkol po sa mga invention. Ito po ay panawagan na rin po sa ating DOST na pag-ibayuhin po yung pag-aalaga sa ating mga scientists para maka-invento po ng mga technology sa panlaban sa epekto ng climate change. So yun po yung mga ina-advocate po natin na pagkaroon po tayo ng mga
makabagong technology para po ma-address natin itong issue ng climate change. Kaya po nating labanan ito eh. Magkaroon lang tayo ng political will at determination to fight climate change impact on human health at magtatagumpay po tayo. Maraming salamat sa pagsama sa amin ngayong umaga, Engineer Bonnie. Laging tandaan, mahalagang pangalagaan ang kapaligiran dahil nakasalalay dito ang ating kalusugan. Be clean, live sustainably. Ako pong muli si Doc V. Diaz, ang inyong kasangga sa kalusugan.